Pag ako nakaupo, ayos lang ako. Parang ayoko nang tumayo. Tapos, pag ako naglalakad, mabagal, wampot lang. Yan lang oh. Hindi na kagaya ng dati Oo. na Akbang ko mabilisan. Tapos, hinihingal ako. ngayon pag halimbawa naglalakad ka, maya-maya nagpapahinga ka. Oo, ang tagal. Tapos para akong, alam mo na yun, pero hindi ako may bitaw. Business, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ay gabi na pala mga business, pasensya na po na mali. So ay mga business, kumusta po ang lahat? Ay mga business, andito si Nika. Ayan o, nakikita ka ba lang? Ayun. So ay mga business, naka-face mask ako kasi syempre mga business, nag-iingat lang din tayo kasi ang vlog natin ngayon mga business ay si Jonathan. At syempre, humihingi din ako ng pasensya kay Kuya Jonathan dahil yun nga, kailangan ko mag face mask. Kuya Jo, pasensya na. Naka face mask ako kasi syempre, ingat lang tayo, di ba? So ayun mga business, andito kasi si Kuya Jonathan. Anayin natin kung anong sadya niya. Tapos kumustahin na rin natin mga business, So, ayun, andito si Kuya Jonathan. Tan, ayun, kumusta? Pasok ka rito siguro. Ano yan? Dala-dala mo? Bag, tsaka yung jacket. Jacket? Oo. Bigay ni Ate Jenny yan. Binigay sa'yo ni Ate Jenny. Oo. Ayun, salamat kay Ate Jenny. Shoutout sa Ate Jenny. Maraming salamat sa pag-alala kay Jonathan. So, ayun, business, dito siya. At ano mo Tan? Mangingi sana ng ano eh. Panggas sana kay Kuya. Panggastos. Ang gastos? Oo, kaso wala na akong pera dun. Kaso yung katawan ko, unti-unti nang bumibigay. Parang masakit na, parang pag ako nakaupo, ayos lang ako. Parang ayoko nang tumayo. Tapos, pag ako naglalakad, mabagal, wampot lang. Yan lang oh. Hindi na kagaya ng dati Oo. na Akbang ko mabilisan. Tapos, hinihingal ako. ngayon pag halimbawa naglalakad ka, maya-maya nagpapahinga ka. Oo, ang tagal. Tapos para akong, alam mo na yun, pero hindi ako may bitaw. Wala eh. Parang kuya ko. Parang kuya ko pa, ganito rin, mas payat pa. Pero Yung kuya mo? Oo. Ako medyo mataba pa. Pero yung kuya ko medyo payat na. Ganyan din, nagkasakit din. Hindi ko alam ang sakit. Kumain ka na ba? Pumayat. Kumain ka na? Kumain ako kanina doon. Gutom na ako eh. Tapos, ang tagal ng gamot ko eh. Taga ito Jenny na. Diyan na bibili. Tapos, pinasa na ni Kuya Renji. Kasi parang may makabili na makainom na ako. Hindi pa rin dumadating. Kasi kinakasok pa eh. Oo, nilalakad pa. Yung gamot? Oo. Tapos, Nilalakad pa yung gamot? oo, para makainom ako. Sa plema. Tumuturo ako ng plema. Tapos ubo ng buho ko. Tapos yung dalawa yan eh. Yung TB tsaka yung plema. Kaya nagkaganito ako, pumayat. Tapos ano, sumasakit mga katawan ko. So hanggang ngayon, hindi ka pa nakakainom ng gamot? Di ba, magdadalawang buwan na ata. Oo. Isang buwan ka na ata, 3/4. Magdadalawang buwan na ako hindi pa uminom. Ayaw na po. Yung pang-ayaw na po nangyari to. Tapos, pang-7, 2 buwan na. Kailangan nga kasi, kailangan kasi yung Tan na makainom ka na ng gamot. At kasi nga yung kalagayan sitwasyon mo ngayon ay talagang delikado. Delikado. Diba? At yung sitwasyon mo, yung ganyan sakit ay
di ba, ano yan eh, nakakamatay, di ba? Oo. So, Parang hindi tatagal ako ng ano. Mga ilang buwan pa yun. Hindi ko alam, hindi ko masabi. Parang ano, ano ba pakiramdam mo ngayon? natutulog ako, gusto ko. Nakatagilid lang. Para pag ubo ko, madali lang, naidudura ako. Tapos, pag ako paggalit ng tagilid, kaya pag-aretso, ubo ng ubo ko, parang lumalala. Iyang ako sa ganito, tagilid. Dati-dati yung wala akong ganito. Ganito. Gitna. Oo, lalo pag ganun na. Pero pag gumaganon, sinusumpong na buong ubo. Tapos parang nahihirapan akong maniwalas. Pero pag naganito, ayos lang. Iba na yung posisyon ng katawan ko eh. Patagilid na lang. Pakanan. Tapos dumudura ako. Tapos, hindi ka palakain eh. Doon. Mamailo lang ako. Tapos tubig. Sila kinakain ko. Tapos siguro, wag ka na iinom ng tubig na malamig. Hindi na ako umiinom ako. Umiinom ka pa rin? Oo. Siguro kasi, ano yan eh, di ba pagka malamig yung iniinom natin, parang nauubo tayo sa sobrang lamig, di ba? Oo. Saka Royal. Siguro. Hindi na ako umiinom ng Royal eh. O wag na yung soft drinks at kasi andyan na yung sakit na yan eh. At kung noon pa nakinig ka na sa mga ganyan, di ba? Sinasabihan ka namin, kayo ni Nanay Marita, na huwag kayong iinom ng soft drinks. So, ayun. Doon naman, patungkol naman sa gamot-mutan, siguro, kasi kailangan mo na makainom ng gamot eh. Kailangan na nga, hindi pa nakakainom. Alam naman ng mga kinauukulan yan, di ba, mga business, dahil syempre sa kanila na rin nanggaling na yung sitwasyon ni Jonathan at kalagayan ni Jonathan ay delikado, nakamamatay. So ang ano lang kasi yung sitwasyon mo at nararamdaman mo ngayon, yan, nakikita ka namin, parang nararamdaman namin yung nararamdaman mo, parang ang hirap. Kasi mga business, kung naririnig nyo lang, yung paghinga ni kay Jonathan ay para siyang nag-aapol. humahagok. Yan, parang may plema talaga na tapos nahihirapan siya. So, Parang ang bagal ko maglakad, parang nangihina naman ang katawan ko. Tapos lahat-lahat na lang ako doon. tapos siguro bawasan mo na siguro yung mga paglalakad-lakad ng malalayo. Siguro pupuntahan ka na lang namin doon nila kuya, kasi ang layo nito lalakarin mo, tapos ganyan pa sitwasyon mo, di ba? Kasi pag nakahiga ka lang, baka lalong lumala eh. Tapos pag lalong pumayat ako eh. Pag nakahiga ka lang, tinatayo ko eh. Binabalanse ko. Pag kuya ko nga, lagi nakahiga eh. Pumayat ng pumayat eh. Ayaw kong ganun. Ako, binabalanse ko. Para di mangyari. Pumayat ako eh. Kaya sa nangyari dun eh. Dadalawang buwan, ganito na rin yung katawan ko. Ang laki ng mo, kung payat ka dati, mas pumayat. Mga business, sa totoo lang, kung Pumayat payat si talaga. Jonathan dati, mas pumayat siya ngayon. Ang laki ng pinayat. Tapos hirap siya, mga business, hirap siya huminga. Nakakaawa lang talaga, mga business. Dati payat ako pero wala akong sakit. Ngayon pumayat ako, may sakit na ako. Nakuha mo yung sakit ni Yantan siguro sa paghiga-higa mo sa simento. Minsan naman ako, minsan wala. Oo, kaya nga. Malamig kasi ang simento eh. Diba? Tapos yan nga, pag inom-inom mo ng mga malalamig. Oo, yun, tama. Malalamig na tubig. Kasi mahilig ka rin nun eh. Mahilig ka sa mga milk tea. Oo, Diba? dati. Dati, mga
Yan kasi ang hilig niya mga business, kasi minsan pagka pupunta kami ron sa kanila, pagdadalaw kami sa kanila, nakikita ko siya ngayon nagme-milk tea. Mahilig sila sa ano, malamig, soft drinks, ayan. Yun. Tapos higa pa sa simento, tapos ang sapin ay karton lang. So ayun mga business, ano, alam naman namin na alam nyo kung ano din ang ginawa ni Kuya para lang sa ikabubuti nila. Bagaman nakalipas na mga business, nakaraan na, bagay hindi na natin may babalik yung dati. Bagay kasi yun ang pagtulong ni Kuya sa kanila para yun nga, andun yung inupahan sila ng bahay para may tulugan ng maayos. Ilang beses yun mga business, palipat-lipat sila ng tirahan. Kasi nga hindi matiis ni Kuya na nasa gilid lang ng kalsada natutulog, lalo na't gano'n ang sitwasyon ni Nanay Marita. So ayun mga business, ang ginawa ni Kuya parang inupahan sila ng ano, yun nga lang mga business, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Kasi ang sa amin lang talaga nun mga business, ang ano ni Kuya doon magtuloy-tuloy yung pagbabago nila at mabago sila ni Kuya at makita yung improvement sa kanila. Makita si Jonathan na tumataba, walang sakit. Makita si Nanay Marita na gumaling. Yun, kaya nagkataon nga nun mga business, inilapit pa sila dito sa amin. Kumbaga inupahan namin sila dyan malapit dito sa ka-business house para na-obserbahan namin. Araw-araw yun nandito mga business para sa ikabubuti lang nila. Pero tapos na mga business, tapos na yun at hindi na maibabalik. So eto na lang tayo mga business ngayon sa pinagdadaanan natin para kay Jonathan. Eto na nga, nangyari na yung nangyari sa kanya. Kasi nga mas gusto nila nasa kalsada sila natutulog. So ayun, ang ano lang namin, sana makainom ka na ng gamot, Tan. Dalawa yan eh. Ha? Yung klema ko, saka yung TV ko. Oo, kasi ano yan eh, Tubol. Kala ko isa lang. May klema pa ako. kasi kung sakasakali mga business, si Kuya Jonathan ay makainom ng gamot, alay nyo mga business, diba, gumaling siya sa ganyang sakit, at wala namang imposible sa Panginoon Diyos. Basta panalangin lang, sana gumaling si Kuya Jonathan. At yun, yun din ang dalangin namin, na sana si Kuya Jonathan gumaling at magtuloy-tuloy na yung pagbabago niya. And sana pag gumaling ka, Tan, okay na yung katawan mo, okay na yung sitwasyon mo, wala ka ng sakit, sana makita ka namin na nakikinig ka. Oo. Ha? Makikita Kasi Tan, sa totoo lang, kahit na alam namin yung pinagdadaanan mo ngayon, kaano lang ni Nanay Marita, diba? So wala ka nang kasama, hindi mo na nakikita si Nanay Marita, tapos may ganyang sitwasyon ka pa, may ganyang sakit ka pa. So gusto ka namin i-comfort, gusto ka namin yakapin, pero hindi namin magawa, Tan. Siguro naiintindihan mo naman, kasi yung sakit mo, Tan, ay hindi basta-basta, hindi biro. TV kasi yan, Tan, nakakahawa yan. Pasensya na. Gusto ka namin yakapin, sa totoo lang, kami nila Kuya, pero hindi namin magawa dahil nga yun, buti nga si Kuya kahit papano, dahil hindi niya natitiis, naaakbayan ka para lang ipadama sa iyo na mahal ka ni Kuya. So sana pag halimbawa okay na yung sitwasyon mo, pakinggan mo si Kuya para naman sa ikabubuti mo yun. Kasi wala kang kamag-anak, Tan, eh. Wala na lahat eh. Diba? Wala kang ibang matatakbuhan.
So anong ano mo, pagka halimbawa gumaling ka, anong may papangako mo? Pagka nakainom ka na ng gamot, Pinapangako. pagka umukay-okay ka na. Pinapangako ko, Babago na ako. Kasi wala na ako eh. Wala na yung mama ko eh. Ako na lang. Dapat na ako magbago. Oo. Hindi na yung iba, dati ako dati. Hindi na ako dati ganun. Iibahin ko na. Kasi wala na eh. Wala na yung mama ko eh. Dapat ko nang baguhin. Yung pinapangako ko sa business. Dito sa family. Yun lang. Pag ako gumaling. Kasi wala na eh. Yun na lang ang paraan gagawin ko. Pag ako gumaling. Wala na yung mama ko eh. Hindi pa ako magbabago. Wala na akong masasandalan pa eh. Dapat akong magbago kasi nung ano na eh. Bagong iba na eh. Oo, Kaya, Tan. Kasi ang gagawin ko. magpasalamat ka nga dahil kahit pa paano nakilala ka ng ka-business family. Nakilala ka ni Kuya ka-business. At yun, kumbaga, andyan pa rin, may mga tao pa rin nagmamalasakit sa iyo. Mahirap yung ganyan. Alam mo yung mga business, alam nyo mga business yung pakiramdam na sa totoo lang sa totoo lang, paano na lang kung hindi na i-vlog ni Kuya to, Kuya Jonathan, si Nanay Marita. Paano na lang kung hindi nakilala ni Kuya to, di ba mga business? Patatagalan na no? Paano mangyayari? Paano magagawa? Doon sa mama ko nangyari doon. Kasi wala tutulog eh. Baka matagal mga ilang araw yun, buwan. Kasi walang tutulog. Buti na lang, nakilala ko yung mga kuya para may tumulong sa Ate Jenny, pati sila Kuya Renyit, Body. Para may tumulong sa akin, sa amin ni Mama. Laki nga pasalamat ko sa kanila eh. Nakilala ko sila. Kung hindi, nangyari sa mama ko doon, wala, paano na ako? Anong gagawin ko? Tutulong. Barangay. Baka matagalan pa. Mamaya, buti pa ng mga ilang buwan yun doon. Wag na magano, wag ka na magano ng tungkol sa bagay na yan. Ang importante, nairaos yung ano ni Nanay Marita. At yun, napapansin nyo ba mga business si Jonathan? Nag-iba din yung ano niya. Nagpasalamat sa mga taong na-appreciate niya yung mga taong tumulong din sa kanya. Siyempre kay Kuya, ayan, na-appreciate niya. Naiisip niya na ngayon, nare-realize niya na kung dati yung mga pinapayo namin sa kanya na parang binabaliwala niya lang, parang pasok dito, labas dito, ganun lang siya dati. Pero ngayon nare-realize niya na, naiisip niya na paano nga ba talaga kung wala sila Kuya, paano kung wala talaga yung mga taong tumulong sa kanya, paano na, sa kanya mismo nang galing yan mga business. So ayun, katunayan lang yan mga business na talaga nasa huli talaga yung ano, diba? So ayun Tan, gusto mo magano kay Kuya? Wala kang panggastos. Wala na eh. Wala na bang ano? Pupunta ako doon sa Kilano. Kaya na rin ako kasi doon eh. Kasi dati mga business nung namamalim. Pupunta ako doon. Nung buhay pa si Nanay Marita, nakakapamalimos siya. Oo. Kami. Ngayon, anong pagbabago ngayon, Tan? Pagbabago? Ako na lang kikilo sa buhay ko eh. Para makakain. Anong gagawin ko? Yun ang pagbabago, tsaka
yung ugali ko. Anong pinagsisihan mo? Ano, nawala mama ko. So, parang nakadepende na ako sa kanya. Umaasa ako sa kanya. Ngayon, hindi na ako umaasa. Sarili ko na lang inaasahan ko. Yun ang pagbabago ko eh. Wala na yung mama ko eh. Mahirap ba mag-isa? Mahirap. Wala nang ano pakakainin ko. Eh wala na, si mama lang ang ano, binibigyan naman katao. Ako kunti lang, mga marami. Pero may nakukuha ka pa ngayon. Malimos, wala na. Kunti lang binibigay nila. Mga ano lang. Hindi sapat. Diyan mama, may aabuti pang kinabukasan. Pangalawa, pangatlo. Yun ang inaano namin mga business. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Naalala mo yung tan? Ha? Naalala mo yung sinabi ko sa iyo na paano kung wala na si Nanay Marita? Oo, yung sinabi mo doon. Nagkatotoo na. Sabi ko sa iyo na paano pag mahina na si Nanay Marita? Oo, yan na, bumigay na. Paano ka? So ito na yun ngayon tan. And buti na lang, andyan nga talaga yung mga taong nagmamalasakit sa iyo. Pero wala pa akong sakit nun. Kaya nga dati kasi hindi ka nakikinig sa amin. Wala kang pinakikinggan. Kasi nga sa'yo na rin mismo nang galing, nakadepende ka sa mama mo. Kumbaga, pag namamalimos kayo nun, malaki kasi kita no? Malaki ang kinikita nyo ni Nanay Marita. Kasama mo kasi si Nanay Marita nun eh. Ngayon kasi pag halimbawa kawawa mga business. Ngayon kasi pag halimbawa ikaw ang mamalimos kahit na parang hirap ka din bigyan Hirap. Inom ka tubig, may tubig dyan eh. Wala rin yan. Talaga ako eh. Kawawa mga business, kawawa talaga. So ayun, kasi nasikaso pa naman daw yung gamot niya para makainom. Ang inaano lang namin mga business kasi syempre nakakapag-alala din dahil lumilipas yung mga araw. Ay halimbawa na lang natin yung sarili natin pag halimbawa may masakit sa ulo natin. Kahit sa ngipin lang, halimbawa sumasakit ang ngipin mo pagka hindi ka nakakainom agad ng gamot, di ba? Ang sakit. Ito si Kuya Jonathan. Ganyan sitwasyon, no? Araw-araw ganyan. Tapos di nakakainom ng gamot. Siyempre, ilagay natin yung sarili natin sa kanya. Parang ganun. Bang hirap niyan, mga business, tinitiis mo. So sana lang maanohan ka na ng gamot tan. At inaasikaso naman nila Ate Jenny. Oo. Ayun, salamat kasi inaasikaso nila yung gamot ni Jonathan. Sana makainom na to mga business, yun lang ang natin. Sana makainom na siya. Kasi mahirap yan. Mahirap. Ako nararamdaman ko yung sitwasyon ni Jonathan ngayon. Kasi katabi ko siya eh. Naririnig ko yung ng dibdib niya, yung garalgal. Yun. Ibang iba yung Jonathan na dati na pagka pinabayuhan mo parang nangangatwiran. Ngayon tingnan mo, tingnan niyo mga tanggulay na. Tanggulay na ako ngayon, dati hindi. May papangako ka ba na pag halimbawa dumating ang bigyan ka lang ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan, ibalik yung dati mong pangangatawan na masigla, malusog? Ay, hindi naman malusog mga business kasi payat nga siya eh. Kumbaga bigyan ka ng Panginoon Diyos ng malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan.
walang sakit. Ano may papangako mo? Ano? Pinapangako ko. Babaguhin ko na yung ugali ko. Lahat ang sinasabi ko. Babaguhin ko na. Saka makikinig na ako. Yun ang pagbabago. Kasi pag binigyan ako ng ganong lakas o binalik, yung pagbabago. Tsaka yung mama ko naman. Yun din kasama na rin dun. Wala na eh. Ako na lang. Wala na akong gagawin kundi sarili ko na lang. May tanong lang ako kay Jonathan na pasensya na. Tumingi ako ng sorry kung babang maitatanong ko sa iyo to. Ni minsan ba kay Jonathan na parang kagaya niyan ngayon, ito na lang halimbawa ngayon sa sitwasyon mo. Nananalangin ka ba sa Panginoon Diyos? Hindi nga eh. Hindi ka nananalangin? O hindi. Pero yung bata-bata pa ako, may bahay pa kami, nananalangin ako. Yung wala na, hindi na ako nalalaki. Yun, Tan. Hindi na ako nagsisimpa eh. Isa yan, Tan. Ganun nangyari. Dapat lagi natin yan nilalapit. Kaya nga pag nananalangin tayo, lagi natin isinasama yung sana bigyan tayo ng malakas na pangangatawan, ilayo sa kahit anong uri ng karamdaman. Ano mo, Tan? Panalangin mo. Walang imposible sa kanya. Punta nga simbahan eh. Nanalangin ako. Kasi sabi nila, manalangin ka kasi dinadalan-dalan mo lang. Sabi ng pari, kung may kailangan ka, saka ka lalapit. Pag wala kang kailangan, hindi ka lumalapit. Yun. Siguro kaya nangyari sa akin. Hindi kasi ako nagsisimba. Oo, hindi ako nagsisimba eh. Parang wala lang sa akin. Lapit mo yan. Paglambing mo sa ating Ama. Kaya wala akong gabay. Wala namang imposible. At baka mamaya bigyan ka ng himala, 'di ba? Mawala yung karamdaman mo na yan kasi nga walang imposible sa Panginoon Diyos. Basta lagi natin ilalapit sa Kanya. Yan lang, Tan. At ano nga ulit ang ano mo kay Kuya? Nanghingi ka ng pangkain? Mga panggastos lang. Si mga business nga pala, si Kuya ay kasama nila Papa din sa mga business. Yun. Kaya ako muna nag-vlog kasi syempre gabi na mga business si Jonathan. Yun, mga business siguro hanggang dito na lang video na itong mga business at yun, update kay Jonathan. Syempre mga business, sana yung gamot ni kay Jonathan ay mainom niya na para naman makita natin mabawas-bawasan yung paghihirap niya kasi lagi na ako hinihingal, lakas eh. tapos basta yan lang, Tan. Siguro kami na lang papasyal sa'yo doon kasi parang ang hirap eh. Kinikwento mo pa lang sa akin na pagka naglalakad ka Mas mabits pa nga sa akin lulo. Lulo. Wag ka na mag wag ka na mag na lalo na pagka nahihirapan ka. Kasi nakakahingal talaga yan. So yan lang, at mamaya anuhin ko si ate sa business na ano. Babayo, kamusta? Debate ko kayo lahat. Pagaling ka. Mga business. So ayan na mga business, siguro hanggang dito na lang tong video. Muli manalangin natin, lalambing kami sa inyo mga business na sana umaling si kay Jonathan po. Kasi kahit na ganun siya dati, alam naman natin sitwasyon niya. Paglambing natin mga business, panalangin natin sana gumaling pa si Jonathan.
gumaling sa kanya karamdaman kasi mahirap yung sitwasyon niya. Kawawala lang ni Nanay Marita, kamamatay lang. Basta yung mga business, lagi naman kami nananalangin para sa kabubuti niya. At yan, mga business, God bless po sa atin lahat. Maraming salamat sa pagsama sa simpleng vlog na ito at update kay Kuya Jonathan. Siyempre, thank you sa walang sawang suporta. Business Official, Business Family, Kapalins TV. Patuloy natin suportahan mga business. Siyempre, Mrs. KB Official. Ganon din kami mga Agwangs Vera Indito Official. At siyempre, sa lahat ng mga reactors, support pa natin mga business. God bless po sa atin lahat. I love you all. Narebanat lang tayo. Tan, nahin ko lang si ate para yung hinihingi mo. Sige. Pagaling ka. Papagaling na ako eh. Yung mga business, eto. Tan, pangkain mo raw yan ngayon. Tapos, Gaya ng manok eh. Kaya naman ito, masarap. Sarap yan. Si ate nagluto niyan. Mamaya ako nabusog pa ako eh. Lagay mo lang siguro sa ano. Tapos ito, Tan. Ito, pangkain mo raw ito bukas. 100, Tapos ito naman 200. Ang budget mo daw. Salamat kay ate ka business. Kuya ka business. Pinigyan ako ng pagkain. Pinakain ako kanina, tapos pinadalan pa ako. Bigyan ng pera pag bukas. Tapos salamat po sa Kuya ka business. Ate ka business, mag-asawa. Papa din TV. Yun, tsaka yung Sentoy. Lahat ng kagawang dito. Binabati ko yun. Papasalamat ako. Thank you po. Malaking tulong na po sa akin to, kahit wala na pa yung mama ko. Tuloy-tuloy po ang tulong po sa akin. Babay po sa inyo lahat. Huwag ka magbababay. Gagaling ka pa. So ayun na mga business. Ingat ka. Tan. Kainin mo na lang yan maya-maya. Ano?